Isang gabi lang na relasyon kay Gubichen. Bukas, susundin ko siya. Pasakalye. Pasakalye. Nag-ride siya ng kabayo. Mabilis tumakbo ang lola, diba? CJ. Walang ano-anong laruan ni Xiao Bao sa araw na iyon. Sabi ko na rin ng maayos ang pagkakamali. Magbalik kayo ng bahay-buhay. Gagawa ako ng malaking palaro para kay Dabao. Yay palaro! Huwaga ang bata, hindi mo na siya hayaan. Ang laki ko ng pamangkin, kahit gaano ko siyang iniinit love, ay hindi pa rin dapat sobra-sobra. Ngayon mismo akong magpapagalahan, upang magtayo ng malaking palaro para sa kanya. Kabog. Sigurado akong natulog ko ang bagay ni nanay. Pupunta ako tingnan. Anong ginagawa mo rito? Go Betonggyun. Sa gabi na iyon noong taon, sobrang mainam ang pagtanggap natin sa iyo. Bakit ngayon ay hindi ka na nakikilala? Anong ibig mong sabihin? Alam mo na ba ang kahulugan ng aking sinabi? Ang babae na hinahanap mo noong taon ay ako. Ngayon, ang mga mandaraya ay ganito na kadalasan hindi profesional. Sige, humanap ka ng mas magandang dahilan. Ayaw mo bang umamin? Dapat kilala mo ito, di ba? Ito ang aking jade pendant. Akala mo ba bobo ako? Kung ibigay ko ito sa'yo, paano na kung bigla kang magalit at hindi ka na kumilala? Anong talaga planong gawin mo? Bawat babae ay may pangarap na makapasok sa matatag na pamilya. Sana'y hindi ka nag-iisip ng mga bagay na iyon noong sinuot kita 5 taon na ang nakalipas. Hindi ba tama na ipagsundo mo kami at ipagsama naming mag-asawa? Pangarap lang yan. Anong nangyari dito? Sinsin, pakinggan mo ako. Gu Bochen. Niloko mo na naman ako. Ikaw at si Jiang Yi. Pasensya na. Totoong nangyari ito 5 taon na ang nakalipas. Sa parehong araw mo, sa ika-9 na palapag ng Intercontinental Hotel. Ngunit nanunumpa akong hindi ko talaga alam. Kahit na ito ay isang aksidente. Hindi rin ito ang paraan na hindi nangyari ang bagay. At ang mga tao ay makarating na sa aming pinto. Nais kong magkaroon ng pahinga. Nais kong i-reconsider natin ang ating relasyon. Singsing ko, paano na ba ang pag-iisip mo? Kung hindi ka magagana, kailangan ko nang maghanap ng media para sa exposure. Sila ay talagang gustong sumulat ng ganitong balita. Tinatawag ka niya. Sige, pumunta ka na. Singsin, bigyan mo ako ng kaunting oras. Kaya kong ayusin ang bagay na ito. Yigyu, talagang gusto mo bang makipagdiborsyo? Hindi maganda ang aking pasensya. Sino ang nagtakda na dumating ka? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sa loob ng 6 na taon, hindi ka kailanman lumitaw. Ngayong bigla kang lumabas. Saan ka ba galing? Gobernador Gu ay masyadong mapagmasid ka rin, diba? Tanging natandaan ko lang talaga siya. Sa nakaraang pagkita namin ng 5 taon na ang nakalipas, yan ay aking unang beses. Hindi ba't labis na ang pag-asa sa iyo? Mahal ko Siksingsi, hindi ako makikipagdiborsyo. Pinipilit mo ako, hindi ba? Maaari kitang bigyan ng pera. Ikaw ang magtakda ng halaga. Ginoong Gu, takpan mo na akong maghiwalay sa iyo. Gusto mo bang magkaroon ng malinaw na hangganan? Baka pwedeng gawin iyon. Magbibigay tayo ng isang baso ng alak. Isa itong pagpapahalaga sa nakaraan natin. Baka takot ka bang ilagay ko kang gamot sa alak? Sige, unang-unahan kita. Ilangin mo ang alak na ito. Ako ay nagpapahiwatig na hindi na ako magpapakita sa buhay niyo kay Jiang Xin. Tandaan mo ang sinabi mo. Gubichen. Gubichen. Salamat sa Diyos na ilagay ko ang gamot sa alak. Kundi malamang ay natapos na kita. Bakit sobrang late na si Xinbao? Si Dakong Ming hindi pa dumating para makasama tayo. Hindi ba masaya kung kasama si Mama? Xiao Bao, kailangan mong maghanda sa isip mo. Baka hindi na siya dumating para makasama tayo sa hinaharap. Bakit ganun? Bata ka pa, hindi mo naiintindihan. Matulog ka na. Bakit ikaw, Gubichen? Kakaantok lang ni Ginoong Gu kanina. Hindi pa siya nagising. Umalis ka. Sing-sing, huwag mo akong hawakan, nakakasuka ka. Sing-sing, pakinggan mo ako. Wala akong naaalala sa nangyari. Paano mo pwedeng hindi naalala ni Gongsu? Naging mainit ka lang naman sa akin kanina. At sinabi mong pipiliin mo siyang Sing-sing para ikaw. Ikaw ang magiging asawa ko. Pumihit ka. Sing-sing, ikaw ang pumihit. Hindi ko gustong marinig ang tungkol sa inyong dalawa. Gubakshen, tayo'y maghihiwalay. Sadyang ganito lang. Gusto niyang maghihiwalay sa iyo. Narito rin akong hindi kaaya-aya mahal kita ni Jiang Xin. Ang Gobernador Gu, tunay akong nahahaluan ng iyo. Tunay akong nahahaluan ng iyo. Patawarin mo ako. Gus, ayaw mo bang tanggapin ang alak? Kaya kinakain mo na ang multa? CJ, kinuha ko na lahat ng nangyari kahapon sa cellphone ko. Kung hindi ka magkasal sa akin, magiging handa na ang lahat na ipakilala. At saka, masigpit pa siguro si Jiang Xin na mahalita ka. CJ, maaari kitang pakasalan. Tutu, 3 araw mula ngayon sa Intercontinental Hotel. Bumalik ka at maghanda. Pipilitin kong si Heyu ang kukuha sa'yo. Ayos, usapan na yan.
Sinasabi ng lahat na matalino si Gubichen. Hindi ko akalain na madali ko lang siyang makukuha. Sino ka at ano ang gusto ninyo? Sino ako? Siyempre ako ang nagbibigay sa iyo ng ideya. Bakit si Ian, Jayang? Mag-aasawa sa mayayamang pamilya? Wala bang bahagi para sa akin? Bigyan mo ako ng 3 milyon kung hindi. Nabaliw ka ba? Parang alam ni Gubichen na peke ako. Wala talagang ibinigay na pera sa akin. Walang ibinigay na pera. Hindi ba kayo natulog kagabi? Ako ang nagbigay sa kanya ng gamot. Wala talagang nangyari sa aming dalawa. Aoyang Ze, huwag kang masyadong lumampas. Kung susubukan mong hawakan ako ngayon, kahit maging multo, hindi kita patatawan. Akala ko si Aoyang Ze. Hindi ka Aoyang Ze, ikaw ay. Si Ginoong Gyu. Lahat ng bagay na ibinigay niya, naitala ko na. Maaari nang tumawag ng pulis. I-anunsyo ang paghahanap kay Aoyang Ze sa buong lungsod. Bo, talagang aalis na ba tayo? Ayaw mo bang umalis? Ayaw ko, pero mas gusto ko nakasama si Ketbo. Tara na. Aba, Ginoo. O hindi, Ginoong Jayang. Bakit nandito ka? Manager Zo, anong nangyayari dito? Nagtatrabaho ang mga manggagawa sa elevator. Yung elevator ng hotel natin. Napakakaiba. Yung buto na may 6, madalas nagiging 9 na palapag. Ano? Kung ganito talaga. Manager Zhao, maaari mo bang tulungan akong suriin? Ang mga tala ng pag-aayos ng elevator ng hotel 5 taon na ang nakaraan. Sige, salamat. Yan, Jayang, ayon sa mga tala ng hotel. Ang elevator noon ay talagang na-airport na may sira. Ang ika-negatibo 6 na palapag ay naging ika-negatibo 9 na palapag. Ngayon, maaari mo bang suriin muli? Nanggaling sila sa elevator na iyon. Saan nakatira ang unang kwarto sa kanan? Hindi ba si Gubichen? O, nareferensya mo ba ang kwarto 902? Tama si Governor Gu. Siya. Siya nga naman. Tumakbo. Bakit ka sobrang nagmamadali, Sinbao? Mayroon akong napakahalagang balita na dapat sabihin kay Gubichen. Siya ang tunay mong tatay. Hindi ako makapaniwala na si Dadong Ming ang tatay ko. Ginoong Jayang, ang inyong. Kailangan kong ipaalam kay Ginoong Gu agad. Kuya, wag niyong saktan kami. Ano ang gusto mo? Haha, wala akong gustong makuha. Gusto ko lang ang katawan mo. Pero kahit yan, hindi mo ibinibigay. Pinapahanap mo pa ako kay Gubichen. Aoyang Ze, hindi ko alam kung anong paghahanap. Huwag kang lumapit. Ayos lang